Luke chapter 16 verses 10 to 13. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? And if you have not been faithful in the use of that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. May the Lord bless the reading of His Word. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. We thank God na muli tayong pinagsama-sama today under His Word. This morning, we come to the Gospel of Luke, chapter 16, verses 10 to 13. Ang aklat ng Lucas ay isinulat ni Luke, the physician, isang kasamang manggagawa ni Apostle Paul. And he wrote this Gospel around AD 60 under the inspiration of the Holy Spirit. At sinulat ito ni Luke para magkaroon tayo ng katiyakan tungkol sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan. And now, in Luke chapter 16, mababasa natin dito na si Jesus ay papalapit sa Jerusalem. At sa puntong ito ng kanyang ministry, nagtuturo si Jesus sa kanyang mga disciples. Pero ang mga Pharisees na sa paligid at nakikinig din sa kanyang sinasabi. At ang sabi ng Bible sa Luke chapter 16 verse 14, these Pharisees loved money and trusted in their own righteousness. Kaya si Jesus ay nagkwento ng isang parable about sa isang manager o steward. Isang taong humahawak ng kayamanan na hindi kanya. And in their culture back then, a steward was not considered an owner. Steward only managed what belongs to another. At mahalaga po yan, mga kapatid. Mahalaga yan dahil tinuturuan tayo ni Jesus ng isang mahalagang katotohanan. Life is stewardship. Everything we have, our money, our time, our strength, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Ang passage na pag-aaralan natin today, hindi ito about kung paano tayo maliligtas. We all know that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, right? Pero tandaan natin, mga kapatid, ang totoong faith ay nagpapakita ng faithfulness. Ang tunay na pananampalataya ay laging may bunga. At madalas, bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malalaking bagay, sinusubok muna tayo ng Diyos, sinusubok niya ang ating mga puso sa maliliit na bagay. Sabi nga ng Matthew chapter 25 verse 21, well done, my good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. So as we listen today, mga kapatid, kailangan nating intindihin na hindi inaatake ni Jesus ang pera. What He is exposing here is the heart.
God's people are called to faithful stewardship. You cannot serve two masters, mga kapatid. Either God is Lord or something else. And today, through His Word, the Lord will lovingly examine our hearts. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for your Word. Salamat po that you speak clearly. Salamat that you speak truthfully and lovingly. And as we open your Word today, Father, we ask that your Holy Spirit would give us understanding. Not just understanding in our minds, but understanding in our hearts. Turuan mo po kami, Lord, to be faithful stewards. Help us to serve you alone, for we give all the glory to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Luke chapter 16 verse 10. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Mga kapatid, tinuturo sa atin ni Jesus ang isang simple pero malalim na prinsipyo ng buhay. Ang faithfulness, mga kapatid, ay hindi nagsisimula sa malalaking bagay. Faithfulness always begins with small things. Sa mga ordinaryong desisyon, sa mga araw-araw na ginagawa natin sa buhay. Sa Bible, ang salitang faithful, it does not mean perfect. Hindi ibig sabihin ng faithful ay flawless ka or wala kang pagkukulang. Ang ibig sabihin ng faithful ay trustworthy. Maaasahan. Someone God can trust. At malinaw ang point ni Jesus, mga kapatid. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. Kung tapat ka sa maliliit na bagay, magiging tapat ka rin sa malalaking bagay. If a person is dishonest in small things, he will also be dishonest in big things, right? Mga kapatid, hindi ito lesson about success, hindi ito lesson about achievement. Hindi ito about sa kung gaano ka kagaling or gaano ka ka-successful. Mga kapatid, this is a lesson about the heart. Because God looks first at the heart before He looks at the outward results. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks on the outside appearance, but the Lord looks on the heart. At doon nagsisimula ang tunay na faithfulness, mga kapatid. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Mga kapatid, Jesus is talking about stewardship. Ang steward ay hindi may-ari. Steward manages what belongs to someone else. At ganito rin tayo, mga kapatid. Everything we have belongs to God. Our money, our time, our work, even our strength, everything we have belongs to God. So when Jesus says, he who is faithful in a very little thing, yung word na in a very little thing,
When he says that, he is pointing to the ordinary parts of our life, especially ang pera at ang ating mga daily responsibilities. Maliit lang ang pera kung ikukumpara sa mga bagay na eternal. Pero ginagamit ito ng Diyos bilang testing ground ng ating katapatan. God often uses temporary things to reveal what is truly happening in our hearts, to show whether we really trust Him. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required of stewards that one be found faithful. Hindi sinasabi ng Diyos na kailangan tayong maging magaling. Hindi niya sinasabi na kailangan tayong maging matalino or successful. Ang hinihingi niya ay faithful. And faithfulness is not about talent. It is not about ability. It is about obedience to God. Obedience kahit walang nakikita. Obedience kahit maliit lang ang ipinagkakatiwala sa atin. At dito po tayo dapat maging seryoso, mga kapatid. If someone claims to belong to Christ but continues to live dishonestly, even in small things, that is a serious warning sign. Because true faith always produces fruit, mga kapatid. Sabi nga sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay may pagbabago, may direksyon, may bunga. Parang pera po, mga kapatid. Kung may nasasabi, hindi pa ako makapagbibigay kay Lord ngayon, konti pa lang kasi ang pera ko. So the question is, kung hindi ka faithful sa maliit, magiging faithful ka ba sa malalaki? Mga kapatid, hindi nagbabago ang puso kapag dumami ang pera. Nahahayag lang kung ano talaga ang nasa puso mo. Kaya malinaw ang point ni Jesus. Hindi pera ang tunay na problema, kundi ang puso. At kapag puso na ang usapan, mga kapatid, ang susunod na tanong ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung sino ang may hawak ng puso. Kaya dito pumapasok ang Lordship. God calls His people to live under His Lordship. Ang Diyos lamang ang dapat maging tunay na master ng buhay natin. Hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Hindi nagbabago ang Kanyang holiness. Hindi nagbabago ang Kanyang standard. Brothers and sisters, very often, tahimik tayong sinusubok ng Diyos. God test comes quickly. It comes in ordinary and unseen moments. At kapag tayo ay napatunayang tapat sa maliliit, doon lamang niya tayo ipinagkakatiwala ng mas malalaking bagay. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Verse 11, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? Kung mapapansin natin, mga kapatid, ang talatang verse 11 ay nagsisimula sa salitang therefore. Therefore, ibig sabihin, konektado ang verse 11 sa naunang sinabi ni Jesus sa verse 10. Sa verse 10, sinasabi ni Jesus na ang faithfulness sa small things
ay nagpapakita ng true character ng isang tao. Therefore, dito sa verse 11, nililinaw ni Jesus kung ano ang tinutukoy niyo na small things. At ang small things na tinutukoy ni Jesus ay unrighteous wealth. In other words, pera. Sa original Greek, ang ginamit na phrase ay mammonas. Ang salitang mammonas ay tumutukoy sa pera or material wealth. Yan mismo ang ibig sabihin nito, money. Ang sabi ng passage, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, of money, who will entrust the true riches to you? Tinatawag ni Jesus na unrighteous wealth ang pera dahil ito ay bahagi ng mundong ito. Ang pera ay temporary lamang. Ang pera ay hindi eternal at madaling mawala. Ito ang small things na ginagamit ng Diyos para subukin ang ating faithfulness. Kaya malinaw ang tanong ni Jesus. Kung hindi tayo tapat sa pera, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa small at temporary earthly things, bakit tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng true riches? Yung mga bagay na talagang mahalaga at eternal. Therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? Jesus is not saying that money gives spiritual life. Ang sinasabi ni Jesus ay ito, money reveals spiritual life. Parang salamin ang pera ng ating puso. Sa paraan ng paggastos natin, sa paraan ng pagbibigay natin, at ng paghawak natin ng pera, lumalabas kung sino ang tunay na Panginoon ng buhay natin. Kaya sinasabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 20, where your treasure is, there your heart will be also. Ang true riches na sinasabi ni Jesus dito ay hindi material things. Hindi ito pera, hindi ito ari-arian. Ang tinutukoy niya ay spiritual responsibility. Who will entrust true riches to you? Ito ay mas malalim na tiwala na ipinagkakatiwala ng Diyos. Ito ay eternal stewardship sa kanyang kaharian. Kaya malinaw ang tanong ni Jesus, kung hindi tayo tapat sa mga bagay ng mundong ito, bakit tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na mas may bigat sa kanyang kaharian? Brothers and sisters, kung ang pera ang may hawak ng iyong puso, hindi ka pa handa sa true riches. But if God has your heart, He can trust you with much more according to His time and according to His purpose. Therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? Verse 12, and if you have not been faithful in the use of that which is one another's, who will give you that which is your own? Jesus goes deeper, mga kapatid. Sa verse 11, ang usapan ay about sa pera. Pero dito sa verse 12, inililipat ni Jesus ang usapan sa mas malalim na issue. Ownership. Sabi ni Jesus, that which is another's. And if you have not been faithful in the use of that which is another's, ibig sabihin nito ay simple lang pero mabigat, mga kapatid. Lahat ng hawak natin ngayon ay hindi talaga atin. That
which is another's. Lahat ng hawak natin ngayon ay hindi talaga atin ito. We're only caretakers, mga kapatid. Temporary managers. Ang buhay natin, ang trabaho natin, ang pera natin, lahat yan ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong ni Jesus ay simple lang. Kung hindi tayo tapat sa mga bagay na hindi naman natin pag-aari, bakit tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mga bagay na talagang atin? Yung mga bagay na eternal. Yung mga bagay na hindi nawawala. And if you have not been faithful in the use of that which is another's, who will give you that which is your own? Sa Bible, ang idea ng salitang your own ay hindi tumutukoy sa worldly ownership. Ang ibig sabihin nito ay eternal inheritance. May inihahandang mana ang Diyos para sa kanyang mga anak. Pero tandaan po natin ito, mga kapatid. Bago ang inheritance, may testing muna. Before glory, may stewardship. That is why the Bible says in Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and all it contains. Lahat ay sa Diyos. Even our bodies are not our own. So every day of our lives is a test of faithfulness, mga kapatid. Kung paano natin tinatrato ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay nagpapakita kung paano natin pinapahalagan ang Diyos mismo. At bilang mga mananampalataya, kailangang malinaw ito sa atin, mga kapatid. We do not earn heaven by being faithful, but faithfulness is the evidence that we truly belong to God's family. Kaya ang tawag ng Diyos sa kanyang mga tao ay mamuhay bilang stewards, hindi bilang owners. Mga kapatid, kung mumuhay tayo sa na parang lahat ay atin, may hirapan tayong maging tapat. Pero kung mamumuhay tayo na alam natin lahat ay sa Diyos and that everything belongs to God, then obedience becomes worship. And in His perfect time, God will give what truly lasts. That which is your own, according to His grace and purpose. And if you have not been faithful in the use of that which is another's, who will give you that which is your own? Verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Mga kapatid, ito ang pinakamalakas na pahayag ni Jesus sa passage na ito. Hindi pwede ang dalawang master. Ang sabi niya, no servant can serve two masters. Hindi niya sinasabi should not. Ang sabi niya, I cannot. Ibig sabihin, impossible. Sa puso ng tao, iisa lang ang Panginoon. Walang gitna, walang hati. Mga kapatid, you cannot serve God and wealth. Ang pera dito ay hindi lang bills. Ang ibig sabihin nito ay anumang bagay na inaasahan mo para sa security mo. Sa halip na ang Diyos ang maging security mo. At kapag ang pera ang inaasahan mo, mga kapatid, ang mensahe mo ay simple lang. Kaya mo na kahit wala na ang Diyos sa buhay mo. Parang sinasabi mo na,
You will be okay without God. At doon naging malinaw ang issue, mga kapatid. Hindi pera ang problema. Puso ang problema. Hindi sinasabi ni Jesus na bawal magkaroon ng pera. Ang sinasabi niya ay bawal paglingkuran ang pera. Because whoever rules your heart, that is your master. At hanggang ngayon, mga kapatid, ito pa rin ang tanong ni Jesus sa atin. Sino ang tunay na Panginoon ng puso mo? No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Theologically speaking, ang verse na ito ay nag-i-expose ng lordship. Ang usapan dito ay kung sino ang talagang Panginoon ng buhay natin. Ang saving faith ay hindi lang paniniwala, mga kapatid. Ito ay pagsuko ng buhay natin kay Jesus. Hindi ibig sabihin perfect tayo. Pero malinaw kung sino ang sinusunod natin. Isaiah 42:8, God does not share His glory. Hindi niya binibigay ang kanyang gloria sa iba. Kaya hindi pwedeng hati ang puso mo. Isa lang, mga kapatid, ang uupo sa trono ng puso mo. You cannot place God side by side with another master. Kaya ang tanong ni Jesus ay simple lang, mga kapatid. Sino ang sinusunod mo? Ang bank account mo? Ang trabaho mo? Ang comfort ng buhay mo? O ang Diyos? Malinaw ang sabi ni Jesus, you cannot serve two masters. Pero ito ang magandang balita, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang Panginoon mo, siya rin ang Ama mo. Kaya ang pagsunod sa Kanya ay hindi pabigat. Hindi ito kadena. Ito ay kalayaan. Romans chapter 6 verse 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Kapag ang Diyos ang Panginoon ng buhay natin, ang bunga ay hindi pagkakakulong. Ang bunga ay buhay na walang hanggan. Kapag ang Diyos ang master ng buhay mo, hindi ka nakakulong. Binibigyan ka niya ng bagong buhay. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Mga kapatid, let us examine our hearts. Ang passage na pinag-aralan natin ay hindi nagtatanong kung may pera ba tayo. Ang tinatanong nito ay kung sino ang may hawak sa atin. Ipinapakita ni Jesus na ang katapatan ay nagsisimula sa maliit, and that everything we manage belongs to God. And in the end, iisa lang ang master. This is not a message to make us feel guilty. This is a message to make us honest before God. Kaya tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid, sa aking araw-araw na desisyon, sa paggastos ko, sa trabaho ko, sa mga inuuna ko, sino ba talaga ang naghahari sa puso ko?
Kung ikaw ay kay Kristo, mga kapatid, tandaan mo ito. Hindi ka tinawag ng Diyos para pagtrabahuan mo ang kanyang pag-ibig. You already have it in Christ. But He is calling you to live as a faithful steward of the grace you have received. Small obedience matters. Quiet faithfulness matters. And often, God is most at work when no one is watching. So as we go this week, let us live with this prayer in our hearts, mga kapatid. Panginoon, Lord, everything I have is yours. Lahat ng meron ako ay sa iyo. Turuan mo akong maging tapat kahit sa maliliit na bagay. Because when God is our master, kapag ang Diyos ang ating master, ang paglilingkod sa Kanya ay hindi pabigat. Ito ay kagalakan. It is a joy to serve God. Let us pray. Heavenly Father, thank you for your word. Salamat that you speak plainly and lovingly sa aming mga puso. We confess that many times we are tempted to trust in money. We trust in ourselves. Patawarin mo po kami, Lord. Teach us to serve you alone. Help us to be faithful stewards of everything you have entrusted to us. Guide our steps, Lord. Guard our hearts. And let our lives reflect that you are our one true master. We give you all the glory, for in Jesus' name we pray. Amen.